Isang pagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapatid sa pananampalataya. So, bagamat first time ko po, medyo kinabahan po ako. Pero ako po'y naniniwala na i-guide po ako ng ating Panginoon. So, kunting recap lang po sa nangyari kahapon, kung saan ako po'y nag-testimony, kung saan po nakaranas ako ng pagbagsak, lahat ng problema, bisyo, ay pinasok ko na po yan. Naranasan ko po ang lahat ng yan. Subalit, ako po nang matagpuan ko po ang katuwiran at ang tamang pagsunod, ako po'y nagagalak dahil pinagkalooban niya ako ng kanyang banal na espiritu. So, bago ko po isirang ating tema sa umagang ito, ang tema po natin is, ito po ay marahil ay ayaw pag-usapan ng nakakarami. No po? Dahil ito po ay patungkol sa ating kamatayan. Halimbawa po, bibigyan ka ng 1 milyon, pero ang condition po is bukas hindi ka na magigising. So, kukunin mo ba ang pera o hindi? So, marahil hindi mo kukunin ang pera, di ba? Sa madaling salita po, takot po tayo sa ating kamatayan. Subalit marami po ang handang pumatay. Kapalit ay pira, ngunit sa kanilang kamatayan ay takot sila. So kung ating mababasa sa banal na aklat, may 2 klase po ng kamatayan. Ito po yung spiritual at physical na kamatayan. So kung ating mababasa sa Roma 6:23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw po dito. Ang kabayaran po ng ating kamatayan, ng ating mga kasalanan ay kamatayan. So, yun nga po yung masabi ko is may 2 klase po ng kamatayan. Ito ang physical, kung saan po ang ating katawan ay ililibing. Ngunit, ang ating spiritual po, may 2 destination po ito. Kung saan even mapupunta po tayo sa ihil na tinatawag o impyerno, o sa Kingdom of Christ na tinatawag po na kaharian ng ating Panginoon. So kung ito muna po ang ating pag-aaralan kung sakali po tayong mapupunta sa impyerno, ano po ba ang ating kahinatnan? At ano po ang ating sasapitin? Kung ating mababasa sa Marcos 9:47 hanggang 49, at kung ang iyong isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may 2 mata ka, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. So, malinaw po dito. Ito po ay babala ng ating Panginoon kung saan kung ang ating kamay po ay bunga ng ating pagkakasala, mabuti pong putulin natin. No po? Kaysa 2 kamay na itapon po tayo sa impyerno. So, sa Lucas 16:19 hanggang 26, ito po ay kwento ng mayaman at saka ni Lazaro. No po? May isang mayaman na laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro at tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman.
sangad na matapunan man lang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala sa mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro at sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan, subalit ngayon ay inaayos siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan." Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So malinaw po dito sa ating binasa, kapag kung saan may dalawang involved na tao, no po? Kung ang attitude ng mayaman dito is sakim, maramot, no po? So malinaw po na napunta siya sa impyerno. Kung saan si Lazaro naman po ay nagtiis, ngunit hindi siya nawala ng pananampalataya. So siya po ay napunta kay Abraham, no po? Once na napunta po tayo sa impyerno, once namatay na po tayo, hindi na po tayo pwedeng bumalik. So malinaw po kung ang nararanasan natin na init ng panahon ay wala po yan sa 1/4 kapag mapunta po tayo sa impyerno. Dahil gaya ng nasabi sa unang talata, ang mga uod at ang mga apoy ay hindi na mamatay. So internal death na po yung tawag doon. Araw at gabi po na pinaparusahan po tayo doon. So nakakatakot sa madaling salita po. Tuloy po tayo. Sa Mateo 25, verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di na mamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon." So maliwanag po sa talatang ito, ang impyerno po ay para kay Satanas, no po? Ngunit tayo po ibinigyan ng dalawang pagkakataong pumili. Kumbaga sa free will po na kung ano pong susundan nating mga pamumuhay. Even po na magpakasama po tayo, even na sumunod tayo sa ating Panginoon. Ngunit ito po ay may consequences na tinatawag, kabayaran. Once na magpakasama po tayo, malinaw po na isasama po tayo ng diablo sa apoy ng impyerno po. Dahil ang trabaho po ni Satanas, anlinlangin ang mga tao po. Dahil diyan po nakapaloob ang kasalanan, kung ating mababasa sa additional pahayag na chapter 21, verse 8. Ngunit sa mga duwag at mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa mga sinungaling at sa kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninigas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So malinaw po
May dalawang kamatayan po tayo after ng physical ng kamatayan po. Ano po? Ito po ang mga kasalanan na kasuklam-suklam sa ating Panginoon, kung saan ito po ang pinupurse po sa atin ni Satanas upang madala po tayo sa impyerno na tinatawag o hell. So, ito po sa ating mababasa sa Mateo 10:37 hanggang 39. Ito po yung mga kasalanan na minsan po hindi natin napapansin, no po? Na nilalagay natin sa walang bahala. Ito po ang nakasaad. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So maliwanag po dito na po. So nakakalungkot po minsan po kung ano po ang nakaugalian ng ating mga magulang. Tayo pong mga anak ay sunod-sunuran po dahil sa pagrespeto po natin, no po? Amen po ba? Kung anong sabihin dahil sa nakaugalian po nila. Ngunit, kung ating babasahin po ang Bible, minsan po ay taliwas na po doon. No po? Ang nagsisikap, ang ibig sabihin po nito, yung nagsisikap po tayo sa material na bagay. No po? Kung saan priority natin ang kinabukasan. Ngunit, nalalagay natin sa walang bahala ang ating pananampalataya. So, maliwanag po dito na hindi po tayo karapat-dapat. So, meaning, hindi karapat-dapat, hindi tayo mapapabilang tayo po ay mahulog sa impyerno. Malinaw po yan. So, tuloy po tayo. Sa Santiago, sa Mateo 23:12, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakambaba ay tinataas. So, ito po ay attitude ni Satanas, ni Lucifer po. Sa kabila ng binigyan siya ng kagandahan, katalinuhan, lahat ng kapangyarihan, ay hindi po siya nakontento. Kaya gusto niyang taasan ng ating Panginoon. So, ang ginawa po ng ating Panginoon ay binaba siya. So, siya na po ang tinatawag na Diablo ngayon po. Kaya binagsak siya ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Sa ating bilang mga anak niya. Minsan po, sa dala ng pride natin, sa pride natin, hindi natin kaya ibaba. Kaya, nagpapakataas. Ngunit, malinaw po dito. Once na nagpapakataas po tayo, ay baba pa po tayo ng ating Panginoon. So, sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din po ang ating mababasa sa Roma 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So malinaw po dito sa mga talata na ito na lahat po tayo nagkasala, no? So, paano yan? Ako, ikaw. So, lahat ba tayo may papupunta sa impyerno? Yan po ang subalit, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, kung ating mababalikan sa Roma 6:23,
Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong Jesus na ating Panginoon. So malinaw po dito. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ito po ang good news, no? Purihin po natin ang ating Panginoon dahil dahil sa pagmamahal niya, may buhay na walang hanggan po tayo. Paano po natin yan makakamit? No po? Patuloy po tayo sa 1:16 hanggang 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, malinaw po dito na sa kabila ng ating mga kasalanan ay mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. No po? Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang dito sa 17, sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. No po? Malinaw po na ibinigay ng Ama ang kanyang anak, no po? Upang hindi hatulan tayo, hindi po tayo hatulan. Ngunit may kakibat po itong pagsisisi, magpakumbaba, magbalik loob upang makamtan ito. No po? Patuloy po tayo dito sa 1:5-24. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, praise God po dahil ito po ang verse na ito ay naging motivation ko rin po sa aking buhay. Ano po? Ang nakikinig, pakatandaan, ang nakikinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya tulan, kundi nakatawid na siya sa buhay na mula sa kamatayan. So praise God po. Sana po ganun din po tayong lahat. Hindi lang po tayo nakikinig, sana sumasampalataya rin po tayo. No po? At sumusunod sa kanyang mga banal na salita. So patuloy po tayo sa Juan 14:16. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So malinaw po dito na wala po ibang sasambahin kundi si Jesus lamang po. Hindi po tayo makapunta sa Ama kundi po sa pamamagitan niya. Hindi po si Pedro, hindi po si kung sinong mga santo po. Malinaw po dyan. Ano po? Tuloy po tayo. Sa Roma 8:31 po. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin? Sino ang makakalaban sa atin? No po? Ito po ay isang pangako ng Panginoon sa atin. Once na nanampalataya po tayo, wala pong
Wala pong sinuman po ay walang makakalaban sa atin dahil ang Diyos po ay panig sa atin. Malinaw po dito. Tuloy po tayo sa Roma 8:39. Ang katahasan man o ang kalaliman man o alinman nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw po dito sa verse na ito, hindi po tayo pwedeng ihiwalay, no po? O agawin ng kaaway. Once na nanampalataya po tayo, although nagkakasala po tayo dahil dito po tayo sa mundong makasalanan. Iba po ang nagkakasala sa makasalanan. Ang makasalanan po, ito po ay ini-enjoy na nila kung saan sila nagkakasala. Ngunit ang nagkakasala, once na nagkasala ka, andyan po palagi ang pagsisisi. No po? Na sinisikap mong once na nagkasala ka, andun po yung espiritu na nakukonsensya ka. No po? Na pilit mo once na mangyayari, alam mo na ang mangyayari, kaya't umiiwas ka na. No po? Yun po ang pagkakaiba ng makasalanan sa nagkakasala. So tuloy po tayo sa Juan 10:28. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. So, ito po ay isa ring pangako ng ating Panginoon na hindi tayo kayang agawin ng kadiliman once na nanampalataya po tayo sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos. Amen po ba? Sa Juan 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa kamatayan nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Gaya ng nasabi sa kaninang verse po, almost isang paliwanag lang din po dito. Na once na mamatay man po tayo, ang ating physical na pangangatawan ay nakatawid na po tayo sa buhay mula sa kamatayan ng impyerno. May naghihintay na po sa atin yung tinatawag na eternal life po sa piling ng ating Panginoon. So ang verse na ito, yung susunod po na verse, ito po ay isang motivation sa lahat ng nagkakasala o makasalanan na natatakot na pong magbalik loob sa ating Panginoon. Tuloy po tayo sa Juan 8:1-11. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng Olibo. Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao at umupo sila at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga parasiyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin siya hanggang sa mamatay. Ang mga katulad niya, anuman ang masasabi ninyo. Tinanong nila ito upang subukin siya. At nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan
ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis mula sa pinakamatanda, naiwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang pumatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus na hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, isang motivation po, sa kabila ng marami po tayong pagkakasala, ay hindi po tayo hatulan ng ating Panginoon. Malinaw po sa verse na ito, ang lahat po na nabubuhay pa, na magbalik sa kanya, balik loob po sa kanya, ay may pagkakataon pa po na maligtas sa buhay ng kamatayan sa impyerno. Minsan po dumarating sa point na once na napakarami mo na pong kasalanan, minsan ang rason ayaw ko nang magsimba, magbalik sa Panginoon kasi hindi na ako mapapatawad. Ganun po ang kaisipan na pinamumulat sa atin ng kaaway o si Satanas dahil gusto niya tayong maakay. No po? Subalit, sa verses na ito, hindi po tayo hatulan. Bagkus, bibigyan po tayo ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Kaya sana po sa lahat ng nahihirapan sa buhay, wag po tayong mawala ng pag-asa. No po? Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagpapagal, hindi po yan masasayang. 100% po yan. Kasi ito po, ang salita ng ating Panginoon, hindi po yan nagsasala. Lahat po yan ay mangyayari. Tuloy po tayo dito sa Corintios 5:17. Kaya kung ang nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, praise God dahil once na nakipag-isa na tayo, nagbalik loob sa ating Panginoon, ito po, ang karanasan na ito, ang feeling na ito, ay naramdaman ko po nang ako ay bumasa na ng Bible. Kasi po, yung dati ako isang pilosopo rin, pag nakakarinig ako ng ganyan, totoo po yan. Sabi ko, tao lang din ang gumawa ng Bible, bakit? Pero, once na nakipag-isa tayo, hindi po natin mararamdaman yan sa physical. Sa ating spiritual po, mararamdaman po natin ang kapayapaan na sinasabi. Yung mga tipong wala ka nang iniisip, yung lahat ng iniisip mo ay mabubuting bagay. So, tuloy po tayo dito sa unang Korinto, 15:58 po. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masikap kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. So, gaya ng nasabi ko, hindi po masasayang. Ito po ang patunay ng ating Panginoon na minsan dumarating po sa time na nanghihina po tayo sa ating mga pananampalataya. Tuloy lang po kasi hindi po masasayang ang ating pagpapagal o pagpapagod. Dahil ang naghihintay po sa atin ay buhay na walang hanggan. At sana po, hindi po tayo madaing ng anumang problema o anumang mga pagsubok o mga discouragement sa buhay. Dahil iyan po ay uwi ng kaaway upang tayo'y maakay niya. Subalit, ang tanging sandigan po ay ang banal na kasulatan ang banal na utos ng ating Panginoon
ay wala po muli, sinabi ko kanina, sinabi ng ating Panginoon na walang makakaagaw sa atin. So purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa umagang ito. Marami po salamat sa iyong mga banal na salita naming narinig. Pagkalooban niyo po kami ng baluti ng katuwiran upang hindi po kami madaig naming kaaway. Ingatan mo po ang buhay ng lahat ng nangrito, ganun din po ang buong kapatiran sa pananampalataya. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Patawad po, Ama. Kami po ay pawang nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Kaya't kami po ay lumalapit sa inyo upang magpakumbaba, maghingi ng kapatawaran. Sana po, Ama, ay palaguin mo po ang aming pananampalataya. Kayo na po ang bahalang magkaloob namin pangangailangan sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay sinasamot dalangin ko po sa pangalan ni Jesus na aming tigapagligtas. Amen.